Masong, wala ka na nga naitutulong sa gawain dito. Hindi mo pa mailigpit ang mga gamot mo? Sinong gusto mong gumawa yan? Ako? Hindi ka ba naaawa sa akin? Pasensya ka na. Masakit pa kasi itong paa ko at nahihirapan akong gumalaw. Katulad niyan, wala na nga magdadrive sa sasakyan, wala pa akong katulong sa negosyo natin. Hayaan mo. Tatawagan ko yung pinsan ko. Marunong mag-drive yun para meron ka nang makakasama sa negosyo natin. Masipag ba yon? Baka naman tamad siya. Masipag yon at sanay sa mabibigat na trabaho. Sige, tawagan mo na para may makasama na ako doon habang nagpapagaling ka. Hello, Insan. Kumusta na? Eto, pinsan, walang trabaho. Sakto. Kung gusto mo, punta ka dito sa amin. Para may makasama si misis ko sa negosyo. Alam mo naman, na-aksidente ako. Nabalitaan ko nga, pinsan. Bakit? Hindi pa ba magaling ang paa mo? Hindi pa, pinsan. Kailangan pa raw maoperan ulit tong paa ko. Ah, ganun ba? Sige, pupunta ako dyan para may makatulong kayo habang nagpapagaling ka. Salamat. Hintayin ka na lang namin dito sa bahay. Sige, pinsan. Ayaw ko ng tamad na kasama. Alam mo yan, Masong. Wala kang magiging problema doon. Masipag yon at hindi ka magsisisi. Sige, aalis na muna ako. Baka naghihintay yung kamiting ko para sa negosyo natin. Siya nga pala, pag dumating na si Marga, sabay na kayo kumain. Sige, mag-iingat ka. Tao po. Pinsan? Pinsan? Sino po sila? Ito ba yung bahay ni Pinsang Masong Iha? Opo, nasa loob po si Papa. Saglit lang po at tatawagin ko. Pa? May bisita ka! Baka si Tito Franz mo na yan. Halika anak, puntan natin. Sige po. O pinsan, kumusta ang biyahe mo? O anak, magmano ka kay tito mo. Ano po, Tito? Kaawaan ka ng Diyos, Iha. Okay naman yung biyahe ko, pinsan. Marga, ang mama mo, dumating na ba? Opo, nasa kwarto po. May ginagawa po siya. Tawagin mo nga at pakisabi na dumating na yung pinsan ko. Opo, Pa. Sigurado insan, magugustuhan mo dito. Oo, pinsan. Basta may trabaho ako. Oo, insan. O, yan na pala yung asawa ko. Ako nga pala ang asawa ng pinsan mo. Ako nga pala si Franz. May itsura naman at mukhang madali kong mapapaibig. Marga, maghahain na kayo ng pagkain ng mama mo para makakain na tayo. Para makakain na din ng tito mo. Sige po, Pa. Tara na po, Ma. Sige. Ma'am, aalis na po ba tayo? Oo. Buhatin mo naman tong gamit ko. Ay, sorry po. Akin na. Ako nang magbubuhat. Huwag kang maingay. Wala naman sila eh. Baka kasi makita tayo ni Pinsan o kaya yung anak nyo. Wala naman sila. Nasa loob yung mga yun. Tara na. Baka may makakita pa sa atin dito. Bakit? Natatakot ka ba? Hindi ako natatakot. Nahihiya lang ako sa pinsan ko. Baka makita niya tayo. Akong bahala sa'yo. At isa pa, baldado ng asawa ko. Wala nang silbiyo. Di ba nagpapagaling lang siya? Sabi ng doktor, hindi na daw siya gagaling. Kawawa naman yung pinsan ko. Ayos lang yun. Nandito ka na rin naman. Bakit parang hindi ka masaya? Hindi naman sa ganon. Ang bait kasi ng asawa mo sa akin. Tara na nga. Sige po, ma'am. Marga anak, pwede mo ba akong samahan magpa-check up sa ibang ospital? Oo naman po, Pa. May pag-asa pa daw po ba ulit na makalakad kayo? Oo anak, sabi ng doktor. Pero huwag mo munang sasabihin kay mama mo na may pag-asa pa. Opo, Papa. Makakaasa po kayo. Salamat anak. Ayan na po pala si Mama. Ma,
Ano po? May pinag-uusapan yata kayo na anak natin, Masong. Oo, magpapasama ako sa anak natin, magpapacheck up po ka sa ibang ospital. Sige, ikaw ang bahala. Baka sakaling makalakad ka na ulit. Bakit parang hindi ka naman po masaya na makakalakad na ulit si Papa? Siyempre, masaya naman ako, anak. Para makapagtrabaho na ulit si Papa. Maaga na lang kami luluwas bukas ng anak mo. Total, nandyan naman yung pinsan ko. Sige, at sana gumaling pa yung paa mo. Sana nga, para makatulong na ako sa negosyo natin. Kahit hindi ka na gumaling, nandyan naman ang pinsan mo. Ma, parang may iniisip ka. Oo nga, may problema ba? Wala. Siguro sobrang pagod lang to. Marga, kunin mo yung gamot ko. Sige po. Sige, papasok muna ako sa kwarto at magpapahinga muna ako. Salamat, anak. Ma, alis na kami ng anak mo. Medyo matatagalan kami doon. Ikaw na muna ang bahala sa negosyo natin. Oo, akong bahala. Huwag kang mag-alala, sana gumaling ka na. Magdasal na lang po tayo, nagagaling pa si Papa. Salamat, anak. Tara, alis na tayo. Sige, mag-ingat kayo. Sige po, Ma. Paano yan? Wala na si Masong at ang anak namin. Tayong dalawa na lang nandito. Natatakot ako sa pinsan ko. Akong bahala sa'yo. Tara na sa kwarto. Hala, ano yun? Totoo ba ang nakikita ko? Hindi ko muna sasabihin kay Papa. Baka lalong hindi gumaling ang paa niya, kakaisip. Paano kaya nagawa ni Mama to kay Papa? Pa, dahan-dahan lang po. Pa, magpahinga muna kayo sa kwarto niyo. Mitch, ano to? Totoo ba itong nakikita ko? Masong, magpapaliwanag ako. Wala ka nang dapat ipaliwanag! Ang sama-sama nyo! Dito pa talaga sa pamamahay ko! Pinsan, patawarin mo ko. Hindi ko to ginusto. Isa ka pa! Itinuring pa naman kitang kapatid! Tapos ganito ang gagawin mo sa akin! Pa, tama na po. Baka mabinat ka pa. Masong, patawarin mo ako. Hindi na mauulit. Hindi na talaga! Dahil palalayasin ko na kayong dalawa! Lumayas kayo! Layas! At wag na kayong magpapakita sa akin kahit kailan! Pa, may sasabihin po ako sa inyo. Pero wag po sana kayong magagalit sa akin. Ano yun, anak? Nakita ko po si Mama at si Tito na pumasok ng kwarto nung bago tayo pumunta ng ospital. Niloko lang tayo ng mama mo, anak. Pasensya na po kayo pa kung ngayon ko lang po sinabi sa inyo. Ayoko lang po kasing mag-alala kayo habang nasa ospital tayo. Wala kang kasalanan doon, anak.